na tiyak na pag-uusapan, Naglalagablab! At narito na ang Naglalagablab na mga balita sa PCXM 558! Sa 558! Unahin po natin sa Maynila mga kasama, opisyal ng binuksan ng MMDA ang kanilang field office sa Espanya Boulevard. Nasa ikatlong palapag ng gusali ang tanggapan ng MMDA. Sa harap mismo yan ang gate po ng UST, partikular sa kanto ng Espanya at ng sentro. Ayon kay Chairman Francis Tolentino, sa pamagitan niyan mapapabilis na raw ang pagresponde nila sa baha sa lugar kapag malakas ang ulan. Bukod dito, naka-standby pa rin sa lugar ang isang amphibious truck at mga plastic boats. Tiniyak po ni Tolentino na tututukan ng matuhan ng MMDA ang flood control operation, rescue, traffic engineering center, maging traffic management at monitoring tuwing malakas ang ulan. Parang dyan lang ata bumaba. Espanya lang. Espanya lang ba? Ayos. Sinimulan na ng pamunuan naman ng MRT ang paglalagay ng mga automatic door sa bawat istasyon nito. Ang kay MRT Maintenance and Engineering Office Head Engineer Mike Narca, una nilang nilagyan ng platform screen doors ang North Avenue Station at isinunod naman ang iba pang mga istasyon. Parang wala pa sa Guadalupe may nag-suicide dito. Hindi inuna, no? Hindi pa. Otomatiko bumubukas raw ang pinto, yung platform screen doors pagdating ng tren para makalabas at makapasok yung mga pasahero. Inilagay ito para maiwasan ang mga aksidente ng pagkahulog sa riles ng mga pasahero dahil sa tulakan sa mga nag-uunahang makasakay. Sa pamamagitan niyan, maiwasan din ang mga insidente ng pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa riles kapag palapit na ang tren. Naglalagablab na mga balita! Pinasara na kagad at pinahinto na. Hindi pa. Pinahinto pa lang pala. Ang operasyon ng Lorraine Marketing, yung kumpanya nagdulot ng oil spill sa Pasig River. Ano mang sandali ngayon, ihain ang closure order sa depot nito sa Old Panaderos Street, Santa Ana, Maynila. Ayon kay Gilbert Celestino, siyang Deputy Incident Commander, matapos itong mapag-alaman na walang permiso ang kumpanya para mag-imbak ng used oil sa compound, bukod pa sa napakadaming violation patungkol sa ligtasan at kalikasan. Aminado naman ang pamahalaan lokal ng Maynila na posibleng korupsyon ng isa sa mga dahilan kahit nakapag-operate pa ng sabing kumpanya. Ayon kay City Administrator J. Marsan, ito ang dahilan kahit kasama sa nasisiya sa atin ang papel na ilang tanggapan ng pamahalaan lokal sa operasyon ng Lorraine Marketing. Kung dili pa imbestigan na rin ng lokal na gobyerno, iba pa nila na may kaparehong operasyon at kung mayroon ay kung lihito mo rin na hawak nilang permiso. Uli na lahat. Damage na. Ala na. Maynila, tayo, nagulat ang mga otoridad nang makita ho yung putol, yung mga braso, ng rebulto. Rebulto ho yan, ng rebulto ng pamilyang Pilipino na sumisimbolo sa close family ties sa may Baywalk, Ross Boulevard. Di ko nakita yan Nilakaw? Naputol. Naputol. Yung braso ng rebulto, mga braso. Yung mga braso di ba yung parang may naglalakad ata ng mga pamilya to, di ba? Namamasyal gawa ho sa Tansong Dilaw ang tatlong rebulto. Tanso pala Itutunaw yun. Kung saan maaring maibenta sa halagang 110 pesos ang kada kilo ho nun. Mas mahal naman na ibebenta ang Tansong Pula na umabot sa 230 pesos ang kada kilo. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kung sino ang responsable sa pamumutol ng braso na yun ng mga rebulto dyan. Naglalagablab na PZXL! Bulat! Palaro! Nakakdang magharap mga kasama ang kapwa undefeated boxer na sila Floyd Mayweather at Saul Canelo Alvarez sa Setyembre 14 sa Las Vegas. Para depensahan po ni Mexican boxer Alvarez ang kanyang World Boxing Council at World Boxing Association Super Welterweight titles kontra kay Mayweather. Si Mayweather naman ay may ranking na 44 wins, 0 loss at may 26 knockouts at kinikilala bilang world's highest paid athlete. Kung saan tinatayang abot sa $90 million ang kanyang kikitain ngayong taon. Samantala, si Alvarez naman ay may standing na 42 wins, 0 loss, 1 draw at 30 knockouts. Naitang kalamangan ho ni Alvarez ang kanyang edad kung saan 23 pa lamang siya habang 36 anyos na si Mayweather. Weather United Tornado. PZXL! Showbiz!
Balita! Hello! Good afternoon, it's me, Lolly Papa. My is Lolly. Ice cream yun for today is about Magandang panahon. usap-usapan ngayon sa karinderya sa kanto ni Raylene Arceta. Sa kanto nila, yung biglang pagputol ng braso ng mga rebuldo ng pamilyang Pilipino sa Baywalk. Oo, simbolo yan ng nangyayari sa bawat Pilipino dito sa bayan natin na pinuputulan ng karapatan na makapag-aral, pinuputulan ng karapatan na gumaling, pinuputulan ng ano pa? Ang dami. Marami na puputulan din dito, kuryente. Pinuputol ang kuryente. Ewan ko, sa Taguig. Telepono. Yan, telepono, kung ano, ang dami napuputol. Ganon talaga sa Pilipinas, napuputol ang ligaya. Gaya namang bigla ba namang nagwan si Ate Gay? Biglang nagwala si Ate Gay! Nagwala! Bakit nakatingin ng ganyan? Parang ang ganda ni really, no? Ano tawag dyan? Contact lenses? Bakit kailangan mo ng ganyan? Bata ka pa. Degrado ba yan? Ayaw mo ng mga salamin? Yung talagang may May frame pa, oo. Talagang gusto mo contact. Di ba mas mahal yan? Mas mura ba yan? Mas mura. Para bang kabaong yan? Mas mura pag, ganon? Gawa sa kahoy. Sobra. Ay, nagwala raw si Ate Gay sa isang noontime show. Dahil nagtampo siya sa staff ng programa. Hindi siya ginawang finale dun sa isang segment ng programa na kanyang nakasanayan ang gawin pag tuwing may ending. Sa halip, yung mga guest co-host daw na sina Joy Viado at Kakay Bautista ang ginawang finale. Sabi ni Ate Gay, mahal niya yung programa pero alam niyang may ilang staff ng production ang ayaw sa kanya. Ang panawagan na lamang ni Ate Gay, huwag namang sanang palabasin na lumaki yung kanyang ulo, kaya siya umalis sa naturang noontime show. So wala na siyang show ngayon. Yan ang nangyayari. Hinayaan mo na lang sana. Mga ganyang umaalis-alis, malaki ang ulo lang talaga. Hindi ka naging pasensyosa, Ate Gay. So goodbye! It's me, Lollipop, Lollipop, at hindi ako ang finale. Finale ay si Rated R. Tama. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Ako ng mga kuhan ngayon. Donate ng braso. Sa pinutol. Hindi ako makaget over dun sa mga braso ng rebulto. Oo, grabe, Talaga. no? Lahat na lang talaga. Lupit na, no? Yung mga relays ng MRT, gusto nyo? Puro kalawang daw, ayaw nila. railings ng mga flyover. Pwede yan. Kinukuha na rin yan. Oo. Di ba? Pwede Yung yun. railings ng tren, di ba? yung railings Kinakatay-katay gusto. rin yan dati, di ba? Pinalitan ng kahoy. Ayan, wala tuloy sila makuha. Grabe dito sa atin, no? Sabi, mga negosyante kasi ang mga Pinoy, kaya ganyan talaga. Wala na Eto na nga, mag-ingat sa mga mahilig kumain ng kabute. Buti. Yes, Bakit? dahil bukod sa nakalalason ito, yun nga, di ba, marami napapabalitang nalalason. Isang lalaki ang pinutol ang kanyang sariling pag-aari matapos kumain ng isang kabute sa Michigan. Sa ulat, posibleng nahay o nawala sa sarili ang naturang lalaki matapos kumain ng tinagurian nilang hallucinogenic mushrooms. Diba? Na-hallucinate ka pala nun pag kinain mo. Oo, parang nawawala ka sa sarili mo, diba? At nagulat ang mga autoridad nang tumakbo ang isang lalaki sa kalsada, duguan at bitbit ang parte ng kanyang pag-aari. Naku, siya ang sarili
sariling pumutol ha. At agad naman dinala sa ospital ang biktima na sinasabing muntik nang mamatay dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Nako, ingat. Akalain mo yung kumain lang siya ng kabuti. Tapos, Saan yan? sa Michigan. Baka hindi Michigan. edible Yes. yung kinain talaga. Oo, pero ang swerte niya na Kabuti lang, ligaw. hindi nakakalason yung kabuti. Buhay pa rin siya. O, diba? May update ba tayo doon sa naputol? Na, Pabuti? Kabuti? na braso? Oo. Hindi. Akala ko. Wala pa eh. Naidugtong pa ba daw yan? Wala pa eh. Yan ang Hindi dapat. hindi pa sinasabi ko na idugtong successfully. Yan dapat Oo. ipakain sa mga rapists. Yung kabuti. Oo. Oo. Kala Diba? ko yung naputol na braso eh. Oo. Yung Hanapin tanso. daw ni na solong anak. Putol rin pala yan, no? Oo, din. putol-putol. Eh, yung nasa Baywalk na putol, braso lang naman. Oo, braso. Ito kakaiba to. Oo. Sabi ni Isa Klein, wala raw value yun, asero. Pero magkano? 110 pesos ba per kilo? Opo. Yung Yung naputol. Sa mga ano yun ha, sa mga tunawan pa lang yun. Mas may bebenta pa yun ng mas mahal sa iba. Kaya talagang binibenta Baka nila. bukas o makalawa, ulo na wala dyan. Bantayan mo na yan, ha? Oo, dapat binabantayan na nila yan. Yan ang ating balitang panghimagas kasama sa DXL News Center. Rated R, Tatak RMN. Thank you, Rated R. Naglalagablab na mga balita. Paano? Ano mga drivers, mga boys, Robas, huwag kalimutan. 0909-333-3333. Tekso kayo dyan para malaman yung mga dagdag informasyon. At salamat din sa RLC Mineral Drops. 8:30 mamaya ang gabi, ang Lunas Kalusugan ni Karudi. Yan. Okay, thank you. At sa linggo, Oh, may outing. ay, syempre. Highlight na. Sunday. Award ceremony. Sabangan. Dire-diretso. Lalagablab na balitang Tatak RMN yung napakinggan sa DCXL 558. na itanghali ho ng Wednesday, Novena Day, June 26, 2013. Sama nyo, Serbisyo Publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay. Ako po si Buddy Obera. Sa yun, at ako naman from the city of Zambol, isang primo hermano, Weng de la Peña. At kami po ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Makinig! Tuma!